pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat at kayo po ay nakikinig dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod si Dan Andrew at ako po ay nagagalak na makasama po ninyo ngayon ulit at sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan. Sa pagkakataon po ngayon, siyempre batiin po muna natin ang ating mga kaibigan dito sa Kamaynilaan over 702 DZAS. Ang mga tao naman dyan sa 1233 DYVS sa Bacolod, magandang araw po sa inyong lahat. Sa Davao over 1197 DXFE, the Good News Radio. At siyempre ang ating mga kaibigan dyan sa South Cotabato over 1062 DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Sabi nga nila. Ganon din po sa Santiago Isabela over 1143 DZMR na imbag nga adlaw sa inyong lahat. At Cagayan de Oro over 103.3 The New JFM. At siyempre, nandyan din po ang ating mga kaibigan sa Quezon, Palawan sa 106.3 DZRK, Radio Kapit Bisig. At para naman po dun sa mga ating audience around the world, alam po namin na kayo nakikinig sa febc.ph at sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook Live. At kami po ay nagpapasalamat na you took some time today para po samahan kami. Siyempre, tayo rin po ay napapakinggan sa ating FEBC PH stream. Kaya po i-download nyo na po yan. It is available po sa Apple App Store at sa Google Play Store. So make sure that you have that dahil nandun po lahat ng ating mga stasyon na pwede nyong mapakinggan. Siyempre, ganun din po. Tayo rin ay mayroon pong Instagram account. Pwede po kayong mag-subscribe sa YouTube channel. Sabi nga natin, smash that like button para naman po lagi kayong nakakakuha ng mga bagong mga updated videos natin. Diyan po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At gayon po, tayo po wine-welcome ko po kayong lahat dito sa ating palatuntunang Ehemplo na nagpapakita ng kagalingan ng mga Kapilipino natin sa iba't ibang larangan, sa gobyerno, sa sining, sa pamahalaan, sa mga pamilya, siyempre. At sa araw pong ito, bay tampok po natin ngayon, ay sa larangan ng fashion design. Alam niyo po, kilala na po ang ating mga Kapilipino natin. Ano? Ang isa pong tumatatak po sa atin si Natori. Ako, Pilipino po yan, kilala sa New York. Ano? At ngayon po, gayon din, mayroon din po tayong makakausap ngayon. At siya po ay isang multi-awarded fashion designer at fashion exhibitor. No, kilala po siya dahil ang kanya pong advocacy ay yung gamitin yung sariling ating mga materials. At yan po, kasama po sa ating pag-uusapan yan. At ang ating pong ehemplo sa araw na ito ay si Maria Fernandina Dita Sandico. So, Dita Sandico, siya po ang ating mga kausap. Siya po ay nakatanggap ng 2022 Gawad Yamang Isip Awardee. Ito po dahil sa bagong disenyo niya na sa sangkap na ginagamit nating mga Pilipino. Awarded din po siya ng Outstanding Women in Nation Service ng 2004. Siya po ay nagtapos ng Fine Arts, major in Advertising sa University of the Philippines sa Diliman, sa kursong Fashion Merchandising naman sa Tobey Coburn School sa New York, USA. Nako, at hindi po maitatanging galing po talaga, hindi maitatago po ang galing dahil siya rin po ay
kasalukuyang kabahagi ng Towns Foundation. Yung Towns Foundation, alam po natin, ito yung The Outstanding Women in Nations Service. Natatangi pong mga kababaihan na Pilipina ang ating tinutukoy dito. At ito nga po yung ating nabanggit kanina, ang kanyang advocacy po ay isulong ang paggamit ng ating local fabric, lalong-lalo na po dun sa nakilalang wrap. Hindi po rap, hindi yung nagra-rap. Ito po yung rap, yung balot, rap artist ng Philippine fashion dahil po sa kanyang paggamit ng materyales na kanyang obra na tinawag na banaka. Kaya po banaka, marinig nyo na po, dahil sa banana and abaca fabric na ginagamit natin. So napakaganda po nun. Ang kanyang obra na Mariposa Wraps ay isa sa kanyang mga disenyo na nakilala po sa buong daigdig. Kaya ito po ang ating itiinaangat ngayon. At ganun din po yung kanyang advocacy sa paggamit ng Philippine local textile ay mahigit na 200 pamilya po mula sa Catanduanes ang natulungan niya at nakapagbigay ng trabaho. Ito po yung social enterprise na gusto po nating itaas dito. At ang panghuli na pwede po nating ipagmalaki sa Pilipinang ito ay nakatanggap po siya ng pagkakilala mula sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang 2022 Gawad Yamang Isip Awardee sa makabagong disenyo ng kasangkapan at kagamitan noong 2016 bilang Outstanding Achievement in Entrepreneurship Small Scale Awardee at doon po yun sa ginanap na 37th Agora Awards. Walang iba po yan kung hindi si Dita Sandico. At siya po ang ating ehemplo. Kakausapin po natin siya sa ating pagbabalik dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. At nagbabalik po tayo dito sa ating palatuntunang ehemplo at muli ako po ang inyong lingkod si Dan Andrew at tayo po ay nagpapasalamat sa lahat sa inyo ngayon na tumutunghay sa ating palatuntunan at tulad nga ng sinabi ko kanina sa ating pagsisimula ay kasama po natin ang ating ehemplo para sa araw na ito. Isang Pilipina na nagpapakita ng galing ng Pilipino. Walang iba kung hindi si Miss Dita Sandico, isang kilalang fashion designer at 2022 Gawad Yamang Isip Awardee. At nandito po siya ngayon. Magandang araw po sa inyo, Ma'am Dita. Magandang araw sa inyong lahat, Kuya Dan. Unang-una ay nagpapasalamat ako sa inyo at ang FEBC DZAS team sa pag-anyaya sa akin sa programang ito. Talagang isang malaking karangalan para sa akin na makasama kayo ngayong hapon.
Wow. Naku, maraming salamat dahil this is one of the rare times no na ang aming kaugnayan ay nasa fashion industry. Kadalasan po ay nasa humanitarian work and nasa mga ibang areas ng discipline, pero sa inyo nasa fashion, and yet meron pa ring social enterprise yung inyong ginagawa. Siguro before I go into that part, siguro simulan muna natin ang konting profile ni Ma'am Dita Sandico. How did you get started dito sa interest in terms of design? Sa aking pananaw, no, nung unang panahon, I used to, bata pa ako, yung tatay ko, dinadala na kami sa bundok ng Mindoro, sa mga mangyans. Ang nanay ko naman, very supportive rin dahil siya yung nagbigay exposure sa akin sa fashion industry dahil siya ay isang merchandising manager sa isang kilalang department store. Noon, ang pangalan ay Manila COD Department Store. Oh, wow. At noon din ay parati akong kasama niya pag namimili siya ng mga damit para sa tindahan. Kaya marami rin akong natutunan sa kanya. Especially pag kailangan makritik ang mga damit at somehow meron akong nakikitang konting kaalaman sa pagbuo ng isang garment at isang damit, no? Yun. So medyo that was my experience then. Pero nakakatuwa kasi dahil nga in one sense meron kayong exposure dun sa mga ethnic minority groups natin, sa ethnic groups natin, and then at the same time, yun namang mother mo nasa area ng fashion. Di ba? I mean, that's in a sense poles apart, no? Na pwedeng sa totoo lang, Kuya Dan, kasi yung dad ko was an agriculturist. He was an adventurer. At pumupunta siya sa iba-ibang lupalop ng kabundukan. I mean, I think that was part of our immersion nung bata kami. That's right. Dahil gusto niya na maging mas grounded kami sa mga iba-ibang kultura. Kaya dinadala kami sa mga katutubo, kagaya nga ng mga mangyan. And kahit pa paano, meron akong nakuha sigurong konting kaalaman tungkol doon. Mukhang hindi konti, mukhang madami. Hindi, kaya nga pero alam mo ang nakakatuwa ay after so many years ko pa lang na-realize na ay, ganun pala yun. Kaya pala siguro na bigyan ako ng kaalaman or I was exposed to that kind of life. Kaya siguro nung gusto ko nang maging designer at gusto ko nang gumagawa ng mga damit, sabi ko ay natuto ako ng mga basics on how to paano gumawa ng sinulid, ng tela at pagbubuo nito. Talagang napakagandang proseso. Yeah. Now, I think recognition is due. Ano bang pangalan ni tatay at ni nanay? Ang nanay ko po ay si Maria Corazon Rosario Sandico. Ang tatay ko naman ay si Fernando Hizon Sandico. Nako. Galing naman siya sa Pampanga. Ang nanay ko ay galing sa Vigan, Ilocos Norte. Wow. Okay. So talagang maraming salamat at kasi yan naman ang ehemplo mo. In a sense, your parents ang naging role model mo dito sa larangan ng iyong ginagawa. Now, from that obviously from there you went into fine arts. So talagang yun yung pinaka-discipline mo. Then how did you find yourself doing exactly what you're doing in terms of fashion? Kasi I think initially you took up advertising and then eventually ended up in fashion design. How did that happen naman? Okay, nung nasa kolehiyo po ako hindi ko pa alam kung ano talagang gusto kong gawin. Kasi yung nanay ko nga gusto niya enterprising ako. Kailangan business. Kaya hindi niya talaga gusto kasi na siya Oo, gusto niya business. Kailangan maganda ang business sense mo para kahit pa paano kumikita ka. Ang tatay ko naman, mas siya na, sige, kung ano yung gusto mo, kung anong hilig mo, yun ang gawin mo.
So ako, I was really into the arts noon. Kasi, syempre, hindi naman kagalingan. I mean, medyo kuminsan nag-fail ako sa math. So medyo, yung mga math subjects, ayoko talaga dyan. So sabi ko siguro yung mga, yung mga pag-drawing, pag-appreciate ng arts, doon na lang ako. So I took fine arts. At the same time, nung with my mom naman, sabi ko, gusto ko rin maging fashion designer kasi nakikita ko yung mga fashion designers na rumarampa. Pag sumasama ako sa mommy, ay nako, sabi ko, hindi yata ako pwede maging modelo. Pero siguro kahit pa paano, pwede ako maging designer. Ako yung nag-final bow sa fashion show. So sabi ko, one day, pwede siguro mangyari sa akin yan. And really, I had a lot of inspiration sa mga iba-ibang mga designer na mga senior designers na ngayon. At talagang maganda ang exposure ko sa kanila. Now, who will be, kasi sabi nga natin, I think the initial influence in your life ay ang iyong parents. Ngayon, pagdating naman sa iyong profession at nabanggit mo nga, mayroon kang mga nakita, sino-sino itong mga tumayo bilang ehemplo naman ni Dita Sandico? Alam mo, nung panahon na yun, sabi ko kailangan talaga meron akong niche or parang focus, di ba? Kasi nakita ko na yung mga kababaihang designer, meron silang natatanging disenyo. So, ang parati kong pinapanood ay si Ginang Patis Tesoro na of course very famous ngayon, di ba? Tapos yung mga ibang designers kagaya ni Malu Veloso, yun gumagawa rin ng mga wedding gowns, ganyan. So sabi ko, ano kayang gagawin ko? Kasi mahirap talaga mag-compete sa industriya kahit noon pa. Ang daming mga designers, ang daming gusto rumampa, gustong maging matanyag sa buhay na ganito, di ba? So naisip ko, na lang ako, maghanap ako ng mga weavers at sana makatulong ako sa kanila. And true enough, kasi very labor-intensive ang paghahabi. And it's really part of the fashion industry kasi that's the basics of fashion. That's where it starts, yung fabric, di ba? So, sabi ko, siguro dito ako magtatayo ng aking foundation. That's right. Yun, natutunan ko yun ng maaga. Kaya, kahit pa paano, naging mabuti naman ang kinaroroonan ko. At although medyo mahirap dahil alam mo, lahat tayong iisip ang fashion, glim and glam, di ba? Glitter. That's right. Parating, wow. Everything is about, making a pose and being in pictures or photograph and always traveling to Paris or Milan or New York, yung ganon. Siyempre, meron ring panahon na ganun. Pero ako, I took the road less traveled. That's right. So, and speaking of that, gusto kong tanungin kasi nga dahil lalo na sa mga tagapakinig natin, today parang nausong-uso na ngayon yung mga RTWs, no? Yung ready to wear at yung mga sastre na tinatawag noon, yung mga seamstress na nagtatahi talaga ng damit and that you can do your own designs have become less and less. So paano nating binabalanse yung the area of high fashion and the area of casual RTW? Paano nangyayari ngayon yun? Di ba mahirap yan dyan sa profession mo? Oo, kasi di ba ngayon, there's so much fast fashion is going on. Like, for example, you go to the store, kung pumunta ka sa SM, ang dami dyan, yung Uniqlo, H&M, Forever 21, yan talagang fast fashion dahil napakadaming klase ng damit, napakadaming uri ng kulay, ng estilo. Ang dami mong mapagpipilian. Pero ngayon, sa aking palagay, ay meron pa ring corner ang mga made-to-order clothes. Especially the designers. Dahil nag-specialize sila Specialize on the fabric, specialize on the trims, on pati yung tahe, kung ano yung mga natutunan nila
sa eskwela o kaya sa mga magulang. Meron silang mga na-inherit na mga kakayahan na naiiba sa mga nabibili mong at nakikita mo sa malalaking mga tindahan ngayon. Diba? So does that so shall we say, nagbibigay ba yon ng problema dun sa mga like you who are doing specialized designs? Hindi ba kayo nahihirapan if you're competing with the ones that are, sabi mo nga, ngayon ko lang narinig yun, fast clothes, fast design. Fast fashion. Fast fashion, right. Yeah. Alam mo, Kuya Dan, noon, naisip ko, problema to kasi siyempre, especially with the pricing, di ba? Gusto mo, nakikilaban ka, nakikikompetensya ka sa mga ganyang mga uri ng mga designs. Pero sabi ko, alam mo, itatayo ko yung aking bandera. Sabi ko, I will not compete with those in that field. Kasi yung iba naman yun sa akin, di ba? I mean, kaya nga yung mga customers ko, bumabalik-balik sa akin dahil alam nila na naiiba ako, naiiba yung disenyo ko. At kahit na makita nila na kuminsan, yung mga designs ko nagagaya ng mga ibang yung pa isa. Yung mga tindahan, di ba? Siyempre, you can't avoid that. And that's really part of the fashion industry, di ba? Pero sinasabi rin nila sa akin, alam mo, iba talaga yung authentic. Iba talaga yung original. Kaya they always come back to me at nakakalaki ng puso, di ba? Nakakataba ng puso na parang, wow, I feel so honored na these people really na-appreciate nila yung gawa. Yung simpleng gawa ko. So sabi ko, I think I'm doing a good job kahit papano at nakakatulong sa industriya. Dahil yan nga ang biggest masasabi ko na maiyayabang ko na alam nyo na nakakatulong tayo sa mga mahihirap, yung mga walang masyadong kakayanan. Kaya sabi ko, with people na meron, sana makatulong rin sila sa amin para tuloy-tuloy ang production namin. That's right. Oh, and when we return, that's what I want to take note of. Kasi nga, kanina, dun sa introduction, sabi nga you actually were able to help 200 people dun sa Catanduanes, if I'm not mistaken. And I want to find out anong klaseng help because that is, sabi ko nga, part ng social enterprise where you are making designs, you are making fashion, and yet on the other hand, meron kayong mga natutulungan. Ang kausap po natin ngayon ay si Dita Sandico, isang fashion designer, Filipina fashion designer, and sa ating pagbabalik, tuloy po ang ating kwentuhan dito lamang sa ating palatuntunang Ehemplo. Pilipinas! Tayo ay kinukutya, minamaliit sa ibang bansa. Hindi ko ikahihiya, dahil ang Diyos ang sating nagtakda. Minamahal ko ang bayan ko. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo.
Tayo po'y nagbabalik dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong kaibigan, si Dan Andrew. At patuloy po tayo, nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa galing ng Pilipino. And speaking of galing ng Pilipino, kasama po natin dito ngayon ang isang Filipina fashion designer na kilala sa kanyang banaka. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon, si Dita Sandico. Dita, you said nga na one of the basic elements obviously ng fashion is kung hindi yung sinulid, yung tela. Siyempre pagka may sinulid, magkakaroon ng tela. And one of your advocacies is actually to promote Philippine fabric. At alam natin na yung banana, pinya, tapos yung abaka, yan talagang mga ginagamit na yan sa mga pananamit natin. How were you able to first come up with the design fashion for banaka and putting these two together? Well, okay. Nung unang panahon po, kasi isang piece of fabric lang ang dinidisenyo ko. Parang isang malaking scarf na walang cuts, walang putol, walang ano. Kasi ayoko rin magputol ng tela di ba? Parang nahinayang ako kasi parang madaming remnants yung tela at syempre kahit konting matapon mo, meron pa rin halaga yun, di ba? Sayang yung ritaso. Sayang ang ritaso. Kaya as much as possible, hindi talaga ako nagpuputol ng madaming cuts na ano. Tsaka lalong-lalo na ang banaka dahil ibang klase talaga ang telang ito. Iba siya gumalaw. Hindi siya pareho ng silk or cotton or linen or polyester fabrics. Hindi siya ganun. Ito talagang naiiba. At pag sinuot mo, syempre, kailangan alam mo yung karakter ng telang ito. Dahil hindi mo pwedeng gawing fitting. Kasi medyo yung mga edges nagbe-break. Nagbe-break, di ba? Yung mga edges pwedeng mag-split. So, naisip ko, sabi ko, gagawa na lang kaya ako ng mga wraps. Ang tawag ko sa kanila, wraps. Yun. Yung mga pangalan, mga Mariposa wrap, Mori, and Mira, all these different kinds of wraps and that can show different variations. So what I did, so I cut them into pieces. I put zippers on them just for the armholes, put on your sleeves. And tapos nun, yung mga ritasong maliliit na hindi nagamit, ginagawa kong mga visors, nilalagay ko sa chinelas, nilalagay ko sa mga bags. So, parang mas mahaba ang buhay niya. Parang, di ba? Parang walang reusability. May reusability. You don't waste anything at the end. Now, ang isang tanong ko, kasi I think doon nakakatulong yung iyong craft dun sa mga pamilya because sila ang humahabi. Paano yung paghabi ng banaka? Kasi that's obviously dalawang klaseng produkto, abaka and banana. Paano yung okay. Ganun I have to explain po. Yes, go ahead. Yung banaka, no? Oo. Yung banaka kasi, ang binigay kong pangalan sa banana abaka. Ang banana kasi ang banana, ang abaka pala, ang abaka kamukha ng saging na puno ng saging. Parehong family yan. So, ang ginawa ko, banaka, banana, abaka. Pero pareho lang yan. But iba yung strain ng abaka. Iba yung family ng abaka. Okay. Yung abaka, kamukha ng banana tree, pero yung mga prutas niya, hindi nakakain. Yung abaka kasi, yung prutas niyan, puro buto sa loob. Okay. At saka, iba yung leaves niya, mas pointed siya. Yung banana leaves, mas bilog. Okay? So yun ang difference niya. And yung fiber ng abaka mas matibay sa banana. Ang abaka fiber is
the strongest fiber in the world. That's That right. one we can be proud of. At Yes. kaya nga kilala siya bilang Manila hemp. 'Di ba? Because it's a Yes. very At, strong di ba? strong material, yeah. Nung Kuya Dan, nung unang panahon, ginagamit yan sa mga rope, That's right. yung tali sa mga barko. That's right. Tapos Oo. yung mga chinelas, yung mga rugs, very low fiber yan noon. Mhm. Pero ngayon, naitaas namin na maging tela na pwedeng pang haute couture, di ba? That's right. Iba na level up na siya. Kaya yun naman ang aking kasiyahan dahil nakikita mo na hindi lang kahit sinong nagsusuot ang mga ladies of leisure, sila yung mahilig dyan, yung mga diplomats, yung mga asawa ng mga ambassadors, sila yung parating nagtatangkilik sa akin. Mhm. Now dito sa work ninyo, how were you able to organize the weavers? And am I right na isa dito yung mga nasa Catanduanes? Would that be the correct assessment? Opo. Oo. Yes. Nung una kasi, merong lumapit sa akin. Usually pag nag-a-adapt ako ng weaving community, there's always one leader na kausap ko. So there are several weavers under that one leader para hindi masyadong magulo na isa-isahin ko sila. No? So I order just from one person. Tapos noon, I bring this whole thing together. Siya yung kumukuha. Kasi they also have a place where they weave it. And That's then, whatever colors that I need, I send them the color swatches, kung ano yung mga kulay na gusto ko. So that's the direction I give. Especially for Banaka dahil it's important that they get the right colors. And that's because the trends are there. Diba? That's right. So we have to market the color trends. And what you're doing is you're actually dealing with them directly. So sila mismo ang kausap mo, walang mga middleman dito kaya nakakatulong ka sa kanila. Yes. I go to them directly and I develop their products. I'm one-on-one with them. Yan nga ang dapat kasi mahirap rin talaga ang pag-develop ng produkto. It goes through so much gestation periods. Akala ng iba, ay, nako, nabibili lang sa sa Divisoria or sa kung saang di ba, yung mga telahan. Hindi ganoon eh. Pag nagpapa-develop ka ng materials, talagang lahat kuminsan kahit mali ang ginagawa, bibilin mo 'yun dahil produkto nila at saka paano naman sila magsusurvive kung i-reject mo. So ganun ang kalakalan. So in a sense, you really have to work with them, no? Hand in hand din sila. So you have to have and it's a very a different relationship. It's based on trust and honesty. You have to be transparent. You have to know. You have to be compassionate. You have to know where they are, what they're feeling, how they're doing. It's almost like mission work. Dahil, especially now, di ba, like in Catanduanes, dami niyang typhoons na tumatama sa kanila. They're always stricken by typhoons every 3 to 4 years. In fact, last 2 years ago, Rolly and Ulysses hit them. And sila talagang wiped out. Halos walang yung mga puno ng saging talagang bagsak nawala lahat. Talaga. Pati yung mga bahay nila, nawala ng atip, nawala ng walls. Talagang, paano na naman to? Mag-uumpisa na naman kami. Pero you just have to be there for them. And in a sense, you also have some compassion because sila yung gagawa ng produkto. Kaya nga sabi ko nga in a sense, it's not just the fashion designer ang nagiging ehemplo, kung hindi even the weavers are actually ehemplo as well. Exactly. And because of their perseverance, their challenge, they have so much patience for this. Now, speaking of challenge, how was the fashion industry and your product in particular when COVID came? Kasi hanggang ngayon we're still under that threat of COVID. So how did you manage together with your weavers?
we were very much affected, especially the weaving industry. And we're still reeling out from this difficult times. No, I mean, Natigil ba sila? Natigil talaga? Hindi naman totally, but kasi ang nangyari sa Catanduanes, because of the storm and the flood, we really had to stop. I mean, we had to redo their whole weaving areas, di ba? Kasi nasira yung mga looms, and then yung ibang mga weavers hindi nakapag-weave for a while, and yung iba naghanap ng ibang trabaho, parang ganon. Yun ang mga downside ng paghahabi, no? But kahit pa paano, we maintained several weavers na tuloy-tuloy. And the production went on for the whole pandemic. So whether we like it or not, whatever they had, we had You'll to have accept. to buy. Although we had to, at saka we had to advise them rin na they have to understand that we're also going through it, diba? I mean, so let's throttle the orders. I mean, just you have to bear with us, diba? Kasi what will we do with all the material that you have? That's right. Yeah, so talagang it's a balance, no, na kailangan nating gawin pagka ganun. So we had to balance that whole system na hindi yung sobrang daming tela, or we couldn't take all that. At the same time, we couldn't stop them from doing what they were supposed to be doing. Now, ito naman, in another sense, no, dahil siyempre, habang wina-work out nyo yung mga weavers, then ang tanong ko naman ngayon is on the demand side, as it were. How is it that you are able to penetrate the international market with your designs? How did that come about? Also, that's another story, okay? After a few years that I was getting myself comfortable weaving and making fabric and supplying some stores, and I also had my freestanding boutique, I ventured out. I also went to several countries abroad, and somehow some of the ambassadors and consulates, they not took pity, but they took notice. Knocked on their doors. Took notice. Yeah. Okay, that's a better word. Yeah. So, and they were glad to have me there. So we did fashion shows, and we were able to ramp up some publicity, and we used some of the models from there. And they were very glad to do it, and they were so happy to be able to somehow showcase the best of the Philippine products. And for a while, that was what I did for several years. Maybe I went around doing that for maybe 5 years, and then the pandemic came, and suddenly it was like everything closed. I mean, shut. We shut down. We closed down our doors. I mean, the entire fashion industry really just shut down. Kaya, I mean, of course, together with the rest, di ba? Yeah, everyone got hit anyway, yeah. Now, ngayong is it starting to pick up again? Is it starting to pick up? And what is your forecast? Anong nakikita mo na magtutuloy-tuloy ba itong industriya mo, lalong-lalo na pagdating dun sa iyong mga produkto? Okay. From my point of view, I can see a bright future for us. And somehow, even with all these things happening, because also I did my homework during the pandemic. I also went on social media. I did live shows. So I actually had to showcase my products and almost like selling online. and I kind of had to engage with friends, customers, and people who were interested with the products. So they would watch me every MWF, CTH, ganyan. So, and then we became friends. And then when the lockdowns turned over, I mean, we suddenly had a change of scene, right? I mean, everything started to open up. Surprisingly, a lot of things happened after, like we had fashion shows, and then we also had clients who came in
And of course, during the time, just a few months ago, we had the inaugural of the president, right? And then the SONA, which are all Filipiniana-inspired That's right. outfits. I mean, normally they buy things that they will wear to the event. So it's a normal that kinda showcase, no? helps. It's a normal showcase. Yes. So again, those events help, and many others like weddings started to pick up again, and yeah, I mean, people from abroad, they were actually some have come home, some balikbayans came home, and they actually came here to visit me at home. Now, Dita, given that there is a bright future, as you're saying, how can you encourage, kung may nakikinig ngayon dito na mga budding designers, no? Medyo parang gusto talaga nilang pasukin ito, and somehow medyo na-discourage nga because of what's going on. How would you encourage them, and ano ang kailangan ng isang designer para makausad siya dito sa industriyang ito at mapakita yung galing niya bilang isang Filipino designer? Okay, so una sa lahat, I think for me there's a renaissance in terms of Filipino designers and designer fabrics. No? And I think if you're following us, we do have our bazaars, like there's a coming bazaar, Artefino's coming up. There's Maarte Fair. It's another bazaar. And then the Hobby Fair is in October. And at the same time, there's like international bazaars every now and then. So that's one part where you can actually join in and showcase your products. But otherwise, come to think of it, what is the mark of a social entrepreneur? I mean, what can we do? For me, it's going back to our roots. It's being able to look back and see where we've come from, because it's from there that we can move forward. If we know ourselves better, we know what we can do for others and what we are able to bring about in terms of art and culture. I mean, this is actually preserving our heritage and our culture at the same time. So that in a nutshell will make your heart even flow more generously, and hopefully we can all be a light for others. Kasi dahil what you really want to do is to use your industry, hindi lamang, obviously, syempre, there is a sense of making a career out of it, and then getting your resources from it. Pero ang gusto mo, to spread the gravy, ika nga, na everybody in the industry will actually benefit from it. Yes, that is so true, Kuya Dan. It's heartwarming to know that if we're able to come from a place of comfort and help others who are marginalized. That's right. Oo, nako, kausap po natin si Dita Sandico, ang isang Filipina fashion designer who is known in the world right now, at ibinibida niya yung kagalingan ng Pilipino, hindi lamang po yung sa design, kung hindi dun sa fabric ng Pilipinas. Kaya nako, napakagandang gawain po yan. At sa ating pagbabalik, our last few minutes with Dita Sandico, ang ating ehemplo sa araw na ito. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito.
Sumasahimpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po yung nagbabalik sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At paalala ko lang po kung meron po kayong mga kakilala na nagpapakitang galing na Pilipino, abay, kailangan po natin makilala yan at mapapakilala natin sa ating mga constituents, mga tagapakinig natin. Abay, pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin sa 0999-223-5675 if you're a smart user. If you're Globe naman, it's 0916-296-6620, or you can send us an email po sa dzasinfo@febc.ph. At syempre naman, if you're watching this on Facebook, sa Ehemplo Facebook Live, abay, pwede nyo pong lagayan sa comments. Just give us the contact details and we will surely make time to get in touch with these people dahil yan po ang ating gawain, nagpapakita at nagwawagayway ng kagalingan ng Pilipino. Ngayon po we have our last few moments with Dita Sandico, a Filipina fashion designer at hindi lamang po yun, a social entrepreneur kasi nga po nakakatulong po siya sa mga pamilya sa Catanduanes para po humabi ng ating sariling banaka. Ito po yung ginagamit niya sa kanyang mga wraps, no, na kasama po na naging tatak ng kanyang fashion design. Dita, dito sa gawain mo, what, in a sense, from a personal standpoint, ano ang nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para magpatuloy sa iyong gawain? Inspiration in terms of where I get strength. Mm-hmm. I normally have a routine. I take a lot of time out in nature and yung panalangin sa Panginoon. I just pray and I meditate a lot. So I keep myself fit. I always like to enjoy natural food. Mm-hmm. I mean, just like my fabrics. I mean, everything has to be eco-friendly and good for the environment and good for the soul and the body too. Yan ang so influensya ni tatay na agriculturist, ano ha? Di ba? I mean, he lived till he was 95. Oh, wow. So, parang sabi ko, I mean, he was healthy enough to live that until that ripe old age. Kaya sabi ko, he's really someone to look up to, and I said, ganun lang, it's more holistic. Holistic ang approach ko sa buhay. Mm-hmm. Now, as always, dito sa ating palatuntunang ehemplo, ang aming huling katanungan ay something that will hopefully encourage, no, para lalong-lalo na ang hinahabol natin dito yung mga kabataan natin at siguro ngayon ay pumapasok din sa fine arts at nag-iisip, ano kaya ang pwede kong gawin? Dita Sandico, paano ba maging isang ehemplo sa panahon natin ngayon? Para sa akin, the bigger word for me is authenticity. To be authentic. And I feel na kahit papano meron tayong maidudulot sa mundo by just being transparent enough to showcase and to show that we are proud to be who we are and we are not going to give up on this. So I think we just have to move on and never give up. I mean, that's how things are. Yeah. So I send my good blessings to everyone. So maging totoo tayo, no? Maging authentic. Yes. Nako, Dita Sandico, maraming salamat sa oras na binigay mo sa amin, and sabi nga natin, more power to Banaka and more power to Dita Sandico. Maraming salamat. Maraming salamat din, Kuya Dan. Thank you again sa uulitin.
At ayan nga po ang ating naging ehemplo sa araw na ito, si Dita Sandico, isang fashion designer. At naku, sana po yung mga budding fashion designers ay nakakuha po ng magandang idea at encouragement, no? Na ang mga Pilipino po, mga Pilipina ay lalong-lalo na sa larangan ng sining, nakikilala po sa buong daigdig. So, Ma'am Dita Sandico, maraming salamat. Saludo po kami sa inyo. At isang paalala po sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay may kakilala na isang ehemplo, no, sa kung anumang larangan at nakikita niyo yung nagpapakita ng galing ng Pilipino, abay makipag-ugnayan naman po kayo sa amin. Pwede po kayong mag-text sa amin sa 0999-223-5675 sa Smart. Nandiyan po sa screens ninyo yan. At kung Globe naman ang inyong gamit ay 0916-296-6620. O di kaya, kung gusto niyo po mag-email sa amin for more details nung contact ninyo, abay pwede po kayo sa dzasinfo@febc.ph. At siyempre naman, pwede rin po dun sa Facebook page ng Ehemplo, no? Sa Ehemplo FEBC Radio fan page. Pwede po kayo dun sa comment. Lagay niyo po yung pangalan, yung details, and the contact number para po mapakilala natin dito sa ating palatuntunang Ehemplo. Naku, sa ating pong pagtatapos, tayo po ay nagpapasalamat sa buong pangkat ng Radio TV team ng FEBC, gayon din po kay Ariel Mendoza at Brian De La Cruz na siyang tumulong po para mabuo po yung ating palatuntunan. At gayon din para po sa inyong lahat, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay sa ating programa. At tulad ng dati, ako pa rin po ang inyong lingkod at kaibigan, si Dan Andrew, na nagsasabing, kailanman, saan man at sa kahit na maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Magandang araw po sa inyong lahat.